Sabi ni June Di Valencia, ito siguro since marami ang following ni Mocha sa vlog niya, gamitin yung vlog in posting information about federalism na hindi galing kay Mocha. Example, an article prepared by Rene Puno or Pimentel or anybody from the consultative committee. Basta hindi galing kay Mocha, at least makakarating na sa mga followers ni Mocha ang mga impormasyon galing sa mga otoridad. Nako, Jundi, mawalang galang na sa iyo. Kasi, hindi ako naniniwala na yung sinasabing following nito, si Mocha, interested na ma-enlighten o matuto sa mga bagay tungkol dyan sa charter change at saka sa federalism. Wala silang panahon sa ganyan. Unang-una, marami dyan, fake account lang . Yun nga sinasabi natin . Madali magparami yan. May pera ka ba? Madali yan. Kung may pera ka, may pondo ka. Gastusan mo. Mag-boost ka ng mag-boost araw-araw. Bayaran mo. Gastusan mo. Totoong account pa, baka pumasok sa'yo. Ang mga, ibig sabihin mga follower na may totoong account pa ang pumasok sa'yo. Wala yan. Huwag kayo maniwalang ganyan. Ang pinakamaganda niyan, sila magpaliwanag. Iba yung tinatanong sila . Yun nung una pa lang na pinapanukala yan, ano na sinabi natin. Hindi naman kayo nagpapatawag ng media . Namimili kayo . Ba't di kayo magpakonbensyon? Di ba? Para doon harapan tatanungin kayo ng mga nasa media. Kasi mas madali kung media magtatanong, alam nila kung paano yung paraan na mas madaling mauunawaan ng tao, mga kaibigan. Kaysa yung si Mocha Uson, hindi naman media yan . Gaganap nga siyang media, di ba, dun sa pelikula raw ni Baldwin. Tataka ako. Sipin mo. Parang yung kay Chris Aquino, katakataka yun . Yung mga, yung pelikulang extra si Chris, mga kaibigan. Si Chris, di naman marunong umarte yan, kukunin mo sa pelikula. Bakit? Di ba? Mga kaibigan. Eto, sino pa ba itong mga nakinig kanina? Si Ampi Casero. Nawawala raw yung audio natin kanina yun, kanina. Tapos nawala ulit, may sumunod na comments. Ito, babasahin ko lang yung sunod na mga comments. At saka pagbati. Binabati ko sila Luningning, Mabasa Barawed. Sino pa ba ito mga... Si Dang Saida, nanonood pala. Si Ted Noriega di Makulangan. Rafael Joaquin, ba? Si Lito, Si Dave si Ledge Chulbo. Si William Jeremy Dagandan, ayun. Si Emilski Zapata Sablan, Rogel Buboy Makamay, Ramon De Jesus Jr., ayan. Si Madel Decla Ventura, Anjo Rico, Nad Omega, Malu Manansala. Ayan yung mga nanonood sa atin kanina. Sabi ni Arlene, noon talaga magagaling ang mga nakaupo sa gobyerno. Panahon talaga ni President Marcos, halos lahat talagang matalino at talagang may alam sa gobyerno. Kasi noon talagang nakatuon ang isip ng mga nasa gobyerno doon sa kanilang trabaho. Hindi katulad ngayon. Pawarde-warde, di ba? Kita mo, si Mocha Uson na lang. Ano matututunan yan? Nakita ninyo, yan lang ba yung video na nilabas niyang, nakakasuklam, mga kaibigan? Meron pa, di ba, nitong nakaraan lang? Kung ano-anong pinag-uusapan lang nila. Trabaho na ba yun? Mga kaibigan? Kasi noon talagang trabaho nila ang inaatupag nila. Hindi katulad ngayon, walang ginawa. Kundi
magpakita sa publiko pagka may investigasyon sa Senado, doon lang sila makikitang may ginagawa kunyari. Pagkatapos na wala. Sa dami ng investigasyon, wala yatang batas na naipasa doon sa inimbestigahan nila. Ganun din sa Kongreso. Pag na may camera lang, akala mo may ginagawa. Pero wala talagang ginagawa. Mga kaibigan, hindi katulad nung araw. Talagang pagalingan sila sa kanilang trabaho. Makikita mo. Walang television nun, mga kaibigan. Sipin ninyo, si Kaani Flormata Saludos, binabati ko, at saka get well soon pala kay Kaenyang Mina. Ayan. Si Rafael Joaquin, nabanggit ko na kanina, no? Ayan, ang dami nito pala. Si Nard Omega. Ayan, si Leon Tordesillas. Ayun po. Si Malu Manansala. Ayan, kanina yung nireklamo nila na walan tayo ng audio. Pero ngayon, okay naman yata. Ito, basahin natin to. I stand to be corrected, sabi ni Jundi. Kasi hindi naman lahat yan nagbabasa eh. Namumulot lang ng kung paanong anong pambababo yung nakaplanong gawin ngayon ni Mocha, yun ang inabangan nila. Tapos gagamitin din nila sa iba. Tagasalo lang yan kasi nga mga trolls yan eh. Troll, di ba? Binabayaran yung iba dyan, mga kaibigan. Si Rusty Nones, baka bukas ilipat ni Mocha ang mayon sa Isabela. Sabi ni Rusty Nones. Si Mark De La Cruz, binabati natin, isang mahusay din na musician po yan. Si Telma Graves, ayan. Noong kasi si Marcos lang ang siga, yung mga subordinates dapat tumayos. Hindi, pero in fairness, sige nga, manap ka nga ng katapat nila Blas Ople ngayon. Yung mga matitindi nung araw, sila sa Comelec, di ba, si Leonie Perez, naging rin yan, presidential assistant yata ni Marcos. Ang gagaling niyan, ang tatalino niyan, mga kaibigan, si Guimo de Vega. Di ba? Kaya nga pinatay yun, dahil nainggit dun eh. Sumobra talino, kaya si Marcos bilib na bilib dun eh. Mga kaibigan. Ask ko lang, bakit hindi natanggal ni Digong si Mocha? Ano ba ang pinakain kay Digong? Hindi ko alam. Hindi pa kasi ko napakain ni Mocha. Hindi ba? Mahirap manghula. Si Attorney Berteni Causing, gusto ko pala ang mga expose ni Attorney Glenn Chong. Sana ma-interview mo siya tungkol sa kung paano dinaya ng Comelec at Smartmatic ang PICOS para maging hocus-pocus. PICOS, yan. Kung gusto nilang magsalita dito, di pwede rin po, attorney. Gusto ko nga, ikaw magsalita rito eh. Si Susana De Los Santos, good evening, Kapersi, watching you, FB Live and listening to radio. Ayun, sabay daw siya, no? Si Freddy Karamat, nanonood din po sa atin. Si Maria Luisa Roman Silvestre, magandang gabi sa inyo. At sa asawa mong si Rogelio Leleconda. Yan ha. Si Benji Sabanes. At saka kanina parang nakita kong nanonood si si James Taylor of the Philippines from Germany. Si Marlon Sidinho, kaibigan natin. Samahan natin nung araw pa, mga kaibigan. Kababata natin yan. Minsan, pagka muling umuwi dito yan, magiging guest ko yan sigurado rito para mapakinggan ninyo. Pumikit na kayo. James Taylor of the Philippines lang, mga kaibigan, di ba? Ngayon, balik tayo dito sa mga pinag-uusapan natin.
Kasi walang nagko-comments din ng ano ng patungkol dun sa sa federalismo. Paano nga? Hindi natin alam anong gagawin nating klaseng federalismo. Ang Amerika, ano yan? Federal form of government yan. Di ba? Ito kaya, tanong ko diyan kaya sa federalismo, di ba kasi isa sa sinasabing malaking problema ng ating bansa kung bakit hindi tayo magkaunawa ang mga Pilipino. Unang-una, iba-iba ang salita natin. Hindi kaya itong federalismo lalong mag-promote ng pagkakawatak-watak imbes na pagkakaisa sa mga Pilipino? Yan isang valid question, mga kaibigan. Sino makakasagot niyan? Di siyempre yung nagpapanukala niyang federalismo, sino yun? Yan, yung gumawa, yung consultative committee. Hindi ba? Kaya bang ipaliwanag ni Mocha Uson yun? Simple lang yun. Hindi niya kayang ipaliwanag yun dahil di ko rin maipaliliwanag. Kailangan ma-enlighten mo muna yung mga nasa media. Pag naging maliwanag wala kayong primer, nag-submit kayo. Bakit mula dun sa sinabmit ninyo kay Presidente, sana gumawa kayo ng primer na may Tagalog para naintindihan. Hindi pwedeng English lang. Hindi po pwede sa Pilipinas. Yung sinasabi ni Justice Puno na ang pwede lamang kumandidatong presidente, vice president, senador, congressman, nakatapos ng koleyo. Bagay, may mga kilala ako nakatapos ng koleyo, English pala isdaan din mga kaibigan Hindi rin naman marunong mag-English. Meron nga nakagraduate ng journalism. Baluktot na dila, mali pa English. Matigas na yung dila, kala mo tabla. Yung isang publisher dyan, di ba? Na may ilig kumandidatong konsyel sa Maynila, 2 beses, talo. Tumakbong mayor sa Romblon, talo. Paano ka mananalo? Sus Mariosep. Yun ang payagan mo, hindi mo mapatakbo ng maayos. Lumugay sa utang, paano kang magpapatakbo ng isang gobyerno, ng isang bayan? Periodiko lang, di mo mapatakbo. Di ba? Ngayon, sa akin, mga kaibigan, ang pwede lang talagang magpaliwanag dyan, lagi, kapag ka merong appearance o kaya information drive na gagawin, sila lang at least yung 1987 Constitution, nakakita ko ng primer noon. Kung sa bagay, yun bago isagawa yung plebisito. Yun nga ang problema natin Puro kampanya na sinasabi nitong si Dingin Rosso, pinakakampanya na si Mocha, Uson, mga kaibigan, hindi pa nga nababago yun. Hindi naman yung inilagay ng consultative committee, yun mismo yung gagawin nung constituent assembly. Kung sakasakaling sila mga kaibigan, hindi naman yun Tsak na i-revise din nila yun hindi ba? Iyan ang kamalian natin. Hindi ko makakalimutan yung sinabi sa akin ni Attorney Alan Pagya na naniniwala ako doon sa sinabi niya. Yung dating abogado, magaling yun na pumanaw na ano sabi niya sa akin? Ang talagang dapat gumawa ng konstitusyon, hindi abogado. Kasi pag abogado, ang daming technicalities niyan. Mga kaibigan, tinan mo ang ginawa nila. Kailangan college graduate daw yung vice president, yung president, senador. Bakit? Ibig mo sabihin yung hindi nakatapos? Walang pagmamahal sa bayan? Walang ambisyon na maglingkod sa bayan? Diyan ka nagkakamali. Karamihan nga sa mga nag-aral kaya na-leche itong Pilipinas dahil sa mga nag-aral ng sobre. Bakit ikanyo? Kasi yung natutunan nila, ginamit, imbes na gamitin para sa mamamayan, ginamit laban sa mamamayan.
ano nangyari sa atin, mga kaibigan. Hindi ba? Oh, hindi doon nasusukat. O katulad noon, ang gagaling ha, mahina English. Pero ang gagaling, sino? Amang Rodriguez. Mga kaibigan, dinakila. Oh, bakit? Yung dedikasyon nila yung pagmamahal nila sa bayan Mga kaibigan, yun ang question Yun ang wala sa nag-aral Karamihan Alam niyo, nakatapos, hindi ko lalahatin, pero marami sa mga may profesyon, walang puso. Oh. Ha? Ba't nagkaloko-loko mga abogado? Marami. Tingnan mo yung si Topacio, parang loko-loko. Ano pinaggagawa? Reward daw, wanted daw. Ganyan din yung ginawa niya kay Lacson nun, di ba? Nagpagawa ng poster, wanted. Ngayon, nagbibigay pa ng bounty para mapansin siya. Ano pakialam mo dyan sa mga komunista na yan na wanted ngayon sa kaso? Ha? Bakit? Party ka ba doon sa kaso nila? Hindi ka naman Hindi ka naman nila abogado. Hindi ka rin naman abogado ng gobyerno. O, kung gobyerno ang nag-complain sa kanila doon sa murder case nila, ba't ka nakikisaw-saw? Sino ka? O, mga kaibigan. Alam niya kasi walang gagawa nun ba't hindi ikaw ang umuli? Matapang ka pala, di ulihin mo. Buti hindi ikaw ang i-wanted ng MPA, gago. Di ba? Kung ikaw ngayon ang targetin ng MPA, ilagay ka ngayon sa hit list ng MPA. O dito, dash ka ngayon. Ha? Kilala ka pa naman. Yung MPA, di mo kilala. O di ba? Di mo ang hina ng kokote nito, ang laki ng ulo. Walang laman. Makapapil lang ang tarantado. Ha? Yan sinasabi ko sa inyo paano pinagtatakban niya, hindi siya magaling na abogado. Kasi talo na naman siya dun sa huli niyang kaso, di ba? Yung kliyente niya, si Dennis Corneo, na dinedate niya pa sa Cebu, dinadala niya ron. O, mga kaibigan, doon sila nagtatagpo sa Cebu. O, yan si Topacio. O ngayon talo. Di ba? Eto, natatandaan ninyo nung si Senator Lacson nagtago. Di ba nagpakalat din ng ganyan yan? Makapagsip-sip lang. Bakit nung yung kliyente niya sumabit? Yung dalawa, yung magkapatid na Reyes. Yung Joel Reyes, tsaka yung kapatid niya mayor doon sa, dati silang governor mayor sa Palawan. Bakit nung ang tagal nagtago nun, ba't hindi siya nagpalabas ng wanted? Di ba? Ng poster. Para i-wanted niya. Kasi nagtago sa batas. May warrant of arrest yun isipin ninyo. Kung tutuusin ninyo, kasalukuyan nagtatago yun doon sa Phuket, sa Thailand. Nagpunta ako ron Nagkataon na meron akong pinasyalan doon, mga kaibigan. Pagbalik ko rito, binigyan nila ako ng kopya ng dyaryo doon, yung local paper sa Phuket. Nandun. Naka-news doon na nagtatago yung magkapatid doon sa Phuket, sa Thailand, mga kaibigan. Inuwi ko rito yung dyaryo, binroadcast ko sa radyo Pero matagal pa bago sumuko. Hindi man sila sumuko, hinuli sila ng pulis. Nahuli sila, natuntun sila, mga kaibigan. Siguro nung wala na silang panlagay. Mga kaibigan, ganyan. Ba't yun hindi niya pinasuko? Di ba ito pinasusuko niya? Yung bibigyan mo na 1 milyon, wag na. Ikaw na lang ang umaresto, baka may magbigay pa sa iyo ng 1 milyon pag nagawa mo yan. Di ba? Sa kanya kayo magparesto kay Topacio. Tsaka wag niyo naman palalagay sa hit list ng MPA. Kawawa naman yan. Kilala pa naman ang mukha niyan. Mga MPA, kilala ba natin ang mukha nun?
Ito, sabi ni Ted Noriega di Makulangan, correct. Ginagawa ko din yan sa social media, sa mga website na ginagawa ko. Gumagawa pala siya ng website. Mga kaibigan. Yun nga hindi nga po pwedeng ikampanya kanyan. Hindi mo pakikinabangan sa information dissemination yung social media account na ginagamit ni Mocha Uson. Kasi hindi impormasyon ang inaabangan doon ng kanyang viewers. Kung hindi, kung sino yung babalahurain. Yun ang inaabangan doon, mga kaibigan. O kaya kung ano yung ipopost nila, akala nila totoo. Kasi nga may titulo na nasa gobyerno ito. Akala nila ang pinaggagawa nito tama. Akala nila ang pinagsasabi nito tama. Akala nila mapoproteksyonan sila nito. Kaya nga, hindi sila gumagamit ng tunay na account Dahil alam nilang sasabit din sila yung iba mga kaibigan, kukopya sila ron. Kung ako nga kinokopyahan Ang daming kumokopya sa akin. May isang walang hiya dyan na kay Isko yatang yan. Ginagamit na binabayaran ni Isko ang pangalan nung sa Facebook, Gising Maynila daw. Gising. Ito, tandaan nyo yung Gising Maynila kay Isko Moreno yan. Binabayaran niya yan. Akalain ninyo, ipinost dun yung comment ko. Pinalitaw niya na kanyang comment yun. Pinalitaw niya, comment niya yun. Pag kinapi-paste niya dun sa nakuha niya sa akin ginrab niya yun. Pagkatapos, alam niyo ginawa? Naglagay ng link. Kunyari, nabasa niya yun doon, kaya yun ang comment niya. Yung link, ibang dyaryo. Yung broadsheet, Manila Bulletin. Pero yung kung paano ko sinulat sa periodiko, yun yung nilabas niya, ay di kinopya niya, mga kaibigan. Di ba? Pagkatapos, kunyari, pinalilitaw niya, sa English na link niya kinuha, na news. Sa column ko niya kinuha yun mga kaibigan Kaya, minessage ko siya Kung mangongopya kako, sa susunod, ilalagay mo yung totoong link kung saan mo kinuha, yung kinopya mo. Ayan po, mga kaibigan. Mga magnanakaw Hindi ba? Hindi ba? Hindi, yan intellectual property right yan mga kaibigan Hindi ba? Sana man lang naggumamit siya ng ibang mga wordings Hindi. Yung mga sentence, en toto kinopya sa akin Ano tawag mo ron? Si Tito Soto ka ba? Di plagiarist. Yan ang trabaho ng mga nagbubukas ng account at saka yung mga nag-ano kay Mocha, yan ang trabaho nila. May sweldo yan. Natuklasan na yan Nagkaroon na nga ng investigasyon sa Senado, di ba? Di ba nahuli nga yung RJ ba yun? Yung may kaso ngayon? Kita mo. Nakatikim sila ng demanda, di ba? Na online, sila, na, anong tawag dito? Cyber libel sila. Nangyari sa kanila. Bakit? Kasi wala kayong basihan Akala nila, karapatan yung magkalat ka lang ng paninira nang wala kang pinagbabasihan. English magsalita yun, Nakita niyo sa Senado, ang galing sumagot, di ba? Pero saan bumagsak? Yun, demandado. Ngayon, naghahanap ng simpatya nung makasuhan. Sino sisimpatya sa'yo? Ganun ang ginawa mo. Ang trabaho mo, masama. Magbabalik po ako pagkatapos ng ilang paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. And now, here's your
your RJ AM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. Brought to you by the Philippine Retirement Authority. It's more fun in the Philippines. Hi everyone. Today we give you a little holy humor, and here it is. After getting all of the Pope's luggage loaded into the limo, and he doesn't travel light, the driver notices the Pope is still standing on the curb. "Excuse me, Your Holiness," says the driver. "Would you please take your seat so we can leave?" "Well, to tell you the truth," says the Pope, "they never let me drive at the Vatican when I was a cardinal. And I'd really like to drive today. I'm sorry, Your Holiness, but I cannot let you do that. I'd lose my job. And what if something should happen?" protests the driver, wishing he'd never gone to work that morning. "Who's going to tell?" says the Pope with a smile. Reluctantly, the driver sits in the back as the Pope takes the wheel. The driver quickly regrets his decision when, after exiting the airport, the Pontiff floors it, accelerating the limo to 200 kilometers per hour. "Please slow down, Your Holiness," pleads the driver. But the Pope keeps the pedal to the metal until they hear sirens. "Oh dear God, I'm going to lose my license and my job," moans the driver. The Pope pulls over and rolls down the window as the cop approaches. But the cop takes one look at him, goes back to his motorcycle, and gets on the radio. "I need to talk to you, Chief," he says to the dispatcher. The chief gets on the radio, and the cop tells him that he has stopped a limo going 200 kilometers per hour. "So bust him," says the chief. "I don't think we want to do that. He's really important," says the cop. The chief exclaimed, "All the more reason you should bust him." "No, I mean really important," said the cop with a bit of persistence. The chief then asked, "Who do you have there, the mayor?" The cop says, "No, bigger." And the chief asks, "A senator?" And the cop says, "No, bigger." "The prime minister?" asks the chief. The cop says, "No, bigger." "Well," said the chief, "who is it?" And the cop says, "I think it's God." The chief is even more puzzled and curious. "What makes you think it's God?" And the cop says, "Chief, his chauffeur is the Pope." For the voice of the Philippines, Lord, give me a sense of humor. Give me the grace to see a joke, to get some humor into my life. This is Pete Morato, coming to you from DZRJ 810 AM. Have a booming day, and God bless. You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. Brought to you by the Philippine Retirement Authority. It's more fun in the Philippines. Balita, impormasyon at mga isyu na may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin sa Rapid Fire ni Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo, ho, mga kaibigan. Binabati natin yung sina Benji Sebanes.
Si Mark De La Cruz. Yung kainan na, Mark. Pagka natuloy yung Pepe, Dede. Ha? Ipepe, Idede, Pede. Jesus Mariosep, mga... Sino matutuwa dyan? Ha? Sira na lang mga ulo nito. Nagpapaliwanag pa eh. Paano may didipensya yung pinagagawa niyong yun? Anong amount of explanation? Ha? Isipin ninyo mga... Walang matinong taong ganyan. Nanloloko itong mga ito. Iniinsulto na nga yung publiko, iniinsulto yung presidente, iniinsulto pa yung konstitusyon. Di lalo mapapasama yung konstitusyon na gusto ninyong isulong. Yun nga. Sinasabi ng ibang senador, patay na yan, wala na yan. Mga kaibigan, wala na yung konstitusyon na yan, federalismo na yan. Dahil sa kagagawa niyan. May comment dito, ewan ko kung sino yung nag-comment dito. Eto. Naku ka, Percy, tuwan-tuwa si Mocha. Kasi topic siya simula TV hanggang sa inyo. Kulang lang yan sa pansin. Sadyang bastos na talaga yan. Siya, sa bagay, wala naman siyang alam. Hindi yun. Ilintik. Ako, hindi baling wag na sumikat, wag na sa ganito. Palibasa nga, kung sa bagay, yung kahihiyan, wala na. Ang tao, pagka wala ng kahihiyan, wala tayong magagawa Paano naman yung pwedeng yung ang tawag dyan, yung kumastigo. Hindi ako naniniwala dapat pagtagalin pa sa gobyerno yan. Yun lang pinakita nilang yun. Madalas nilang ginagawa yan May mga video na sila niyan Yan lang ang ginagawa nyo. Lintik, magkano sweldo niyan, mga kaibigan? Tapos ang laging sagot ng amo niya, wala akong alam dyan kung talaga wala kang alam dyan, di sana nung in-announce nung damuhong si Ding Generoso, yun agad kinausap mo. Hindi mo naman kinausap Nung tinatanong ka na ngayon, pinagpapaliwanag ka kung sino kumuha dyan kay Mocha, na gawin niya yan, federalismo na yan, yung Ipepe, idede, ba't ngayon, ituturo mo na yung si Ding Generoso. Dapat pag-untugin kayo si Chona Diaz ng Japan, binabati natin, si Joel Cruz, si Manny Alipio. Kung di ako nagkakamali, ito si Manny Alipio, musician ito si Nel Tapang, si Lay Ginto Rabentar, nanonood din po sa atin. Si Magdalena Dada Dumlao ay nanonood po sa atin ng bandang The Rhythm of 3. Ayan. Ang gagaling talaga ng mga nakaupo nung panahon ni President Marcos, Carlos P. Romulo, Arturo Tolentino, Juan Ponce Enrile, Kit Tatad, and many more. Naku, si Kit Tatad, wala yan, mga kaibigan. Yan yung bumasa ng Declaration of Martial Law. Nangangatog. Hindi naman nagtagal yan sa cabinet alam nyo, masama nga dyan si Kit Tatad nung araw, may kwento ko lang ulit sa inyo. Matandaan ninyo, yung dating commentator yun. Ang pangalan, Ernesto Ernie Rondon. Dating commentator sa radyo yan. Kasabayan ng tatay ko, kaibigan niya pang matalik. Dati yun, Marcos yun. Kasi Ilocano yun Taga Nueva Ecija sa Gapan. Gapan, mga Ilocano yan mga kaibigan. Marcos boy yun. Marcos siya. Alam niyo ba kung ano kinagalit niya? Itinampo kay Marcos niyan. Si Kit Tatad. Mga kaibigan. Kasi nung panahon na yun,
magkakaroon ng eleksyon para sa Constitutional Convention. Ha? Constitutional Convention. Yung gagawa nung konstitusyon, di ba? Oh. Tatakbo itong si Ernie Rondon. Sakse tatay ko Ba't di ko alam? Nung itanong ko dyan, nung ikwento ko kay Tatad, kinakaila, hindi niya raw alam, mga kaibigan, na hindi niya raw ginanon. Alam niya ginawa? Lumapit ito si Ernie Rondon. Doon sa pa nga, sa CR pa nga ng National Press Club Kwento ng tatay ko to kaibigan niyang matalik yun Lagi sila magkasama nun si Ernie Rondon Kaya yun, nung nanalong con delegate, tatay ko naging, secretary niya sa convention. Yung si Ernie Rondon, lumapit kay Tatad para hingi ng basbas ni Marcos ng administrasyon. Alam ba ninyo, minaliit ni Tatad. Ang sabi ni Tatad noon, naku Ernie, ganun tumakbo, hindi ka mananalo. Yun ang sinabi niya. Mga kaibigan, nasaktan si Ernie Rondon, the late Ernie Rondon. Tumuloy sa pagtakbo na delegado sa kung anong distrito sa Gimba pala, Gimba, hindi Gapan. Gimba, Nueva Ecija. Alam ba ninyo, pagka weekends, pumupunta dito sa Maynila yan. Umuwi lang siya ng Maynila, weekends. Pero Lunes hanggang Biyernes, kumakampanya siya doon sa Nueva Ecija, wala siyang pera. Ang dala-dala lang nila isang jeep na nandun na yung trompa. Pagkatapos, may dala na siyang kaldero at bigas kung saan siya abutin ng gabi. Nakikisaing siya at mabuti naman pinatutuloy siya ng mga mga mamamayan na kanyang kinakampanya. Pag kinatok niya, pinapapasok siya at pinatutulog hanggang sa kinabukasan na para kumampanya ulit. Mga kaibigan, sa sama ng loob ng taong yon, pumunta sa oposisyon. Si Kit Tatad ang may kagagawa. Napaalala nyo kasi sa akin yan si Kit Tatad Mayabang yan Saksakan na yabang yan Mata pobre pa, mga kaibigan. Ngayon, pag umuwi dito, ultimong tatay ko, pagka kinukwento ni Ernie Rondon sa kanya, yung reception ng mga taga-Nueva Ecija pag kumakampanya siya, ang dami raw tao. Samantalang yung mga kay Marcos, walang tao. Hindi naniniwala tatay ko. Natatawa-tawa lang ang tatay ko. Kinukwento ng tatay ko sa amin Mga kaibigan, natapos ang eleksyon, nanalo yung Ernie Rondon. Yun, doon na nagsimula ang pagiging oposisyon nung Ernie Rondon na yun. Sa sama ng loob diyang kay Tatad. Di ba yun malimit na kukulong si Ernie Rondon? Kasama ni Ninoy Aquino yun sa kulungan. Nakakalaya rin. Pagkatapos, dadamputin na naman pag nag-rally na naman sila. Para sila nila Eva Calao. Kaya nung magkaroon ng eleksyon para sa interim batasang pambansa, kandidato si Ernie Rondon. Isa siya sa sinulatan ni Ninoy. Paglaya niya, sinulatan siya ni Ninoy. Isinama siya sa ticket. Pinili siya para makasama sa ticket ni Ninoy Aquino. Ang unang-unang pinuntahan ni Ernie Rondon, ang bahay namin, ang tatay ko. Para makiusap sa nanay ko dahil meron silang gustong lapitan na ang makakalapit sa paniwala nila ang nanay ko.
Mga kaibigan. Bago matapos ang eleksyon hindi na nga nakakampanya, kinulong na sila ulit mga kaibigan Inaresto na ulit Ngayon, siguro, early 80s, talagang wala nang buhay siya rito, wala nang hanap buhay, ginipit na ng ginipit si Ernie Rondon. Ginawa niya, dinala niya yung pamilya niya sa Amerika. Humingi sila ng political asylum sa Amerika. Binigyan naman sila. Mahirap kasi yung political asylum, pagka tinanggap ka, hindi ka pwedeng umuwi hanggang iyong kalaban mo nakaupo. Ngayon, inabot na siya ng kamatayan doon sa hirap din ng buhay na naging buhay nila doon, mga kaibigan, para itaguyod yung kanilang mga anak. Dadalawa anak noon nung araw nung mga panahon na yun Parehong babae pa Kundi sila umalis, di mayat maya nakakulong siya. Mga kaibigan, magsasalita sandali sa radyo, paglabas ng istasyon, arestado. Mga kaibigan. Ngayon, magrarally sila sa Quezon City, doon sa may Espanya. Arestado sila. Kaya nagpunta rin sa Amerika si Ernie Rondon, namatay Nung namatay sila, nagbago ang administrasyon, naupo na si Cory Aquino, mga kaibigan, habang dito, nag-aagawan sa pwesto yung mga eskolta gerilyang galing din sa Amerika. Nagsiuwian na rito. Nung may panganib pa rito, ang nakaharap lang dito si Eva Estrada Calao Yung patinanggal nila sa Liberal Party kung matatandaan ninyo Nag-convention pa sila para tanggalin niya, pinagkaisahan. Ang nagtanggal sa kanya, mga galing sa Amerika, kamukha yung ginagawa ngayon sa PDP laban, ganun. Hindi naman mga miyembro, wala namang hirap sa partido. Pagkatapos pagkakaisahan, para silang bida. Lumaban na niya kami, pero libu-libong kilometro, milya ang layo nila rito sa Pilipinas. Walang panganib. Nagsipagtago sa Amerika. Ngayon, nung nakaupo na nga yung si Cory Aquino, dami na nagsisiuwian dito, naisip ng tatay ko na pauwiin dito yung pamilya para naman mabigyan ng pagkakataon na makasama rin sila sa administrasyon dahil wala na si Ernie Rondon. Ginawa ng tatay ko, inabunuhan ng pamasahe nila, pinadala ng pamasahe, pinabalik dito yung pamilya. Pagkatapos gumawa ng isang okasyon ng tatay ko, inimbitan niya yung si Joker Arroyo, nagpunta ron. At marami pang mga nakasama dati ni Ernie Rondon sa pakikipaglaban. Mga kaibigan. Hanggang sa pagkatapos nung okasyon na yon, yung may bahay ni Ernie Rondon ay binigyan ng pwesto ni Cory Aquino, pero maliit lang sa MTRCB. Inilagay yun board member ng MTRCB. Kaya nagkaroon ako ng ID, binigyan ako ng ID. Yung makakapanood ka ng sine, libre. Hindi ko naman nagagamit dahil nung mga panahon hindi naman ako nanonood ng sine. Baka makatabi ko pa yung si Ipepe, Idede, yung alalay ni Mokang Bading, edi patay tayo ron pag yun na nakatabi natin sa sinihan. Baka tayo madede. Si Edgardo Diwa nanonood po sa atin. Si Donna Ledona ay nanonood din po sa atin. Ayan. Ano pa ba ito? Dito sa The Netherlands, kahit monarchy ang gobyerno sa kada city, ang mga ordinaryo mamamayan ang gumagawa ng batas
ayon sa pang-araw-araw na nangyayari. Kaya halos kada taon may mga pagbabago sa batas at hindi nasusunod ang mga opisyalis nakaupo sa gobyerno. Pero nakita ninyo, ang ganda ng buhay nila. Yun yung sinasabi natin kanina. Dapat ordinaryong mamamayan ang kinukuha para gumawa ng saligang batas. Kasi para sa tao yan eh. Yan saligang batas eh. Eh bakit ang pagagawin mo kung sino-sino na may mga isinusulong na interes? 'Di ba? May pinoproteksyonan. Oh. 'Di ba dapat walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, 'di ba? Ganun dapat ang batas, mga kaibigan. So sino makakagawa nun? Yung ordinaryong mamamayan nga, tama yung sinasabi niya. Yan din ang sabi sa akin noon ni the late Attorney Alan Paggia. Nagtuturo ng batas yun. Naging kaibigan ko yun dahil nakikinig sa akin. Nagulat nga ako dahil kinausap ako mga kaibigan. Sabi niya, alam mo, yung napakahalaga niyang nagagawa mo. Doon na, yun ang mga pampataba sa atin Yun lang ang konsuelo di bobo natin Kasi sabi ko, wala naman nakikinig sa hating gabi. Ano na lang ito? Konting contribution lang ito. Hindi, sabi niya, hindi mo alam na sa isang madilim na tunnel, merong pusikit na na liwanag. Maliit na liwanag sa dulo nun. Yun yung nagagawa ng programa mo. Yung konting liwanag na yun na sinasabi mo. Yun, mga kaibigan. Siya rin na nagsabi sa atin na ang dapat gumagawa ng saligang batas mga ordinaryong mamamayan na kamukha natin, mga kaibigan, hindi abogado. Kaya gumugulo batas natin dahil sa abogado. Kita mo nga, di ba sila di magkasundo-sundo? Humarap ka sa korte. Sino nakaharap doon? Abogado, defense lawyer, piskal, judge. Puro abogado yan Ba't iba-iba sila, mga kaibigan, ng batas? Isang swimming pool lang ang nilanguyan niyan, kumbaga. Ang pinag-aralan niyan. Si Maris Sanchez, na isa rin pong mahusay na singer ito, nanonood sa atin. Si Atchacoso A. Roldan. Ayan po. Mir Hernandez. Ayan. Alam nyo kasi, ang problema kay Presidente Duterte, walang tao. Alam nyo bakit? Wala siyang kilala ang pinagtitiwalaan niya lang, ilang tao lang. Doon lang umiikot ang mundo niya sa ilang tao. Ito naman mga ilang tao ang nagre-rekomenda sa kanya kung sino yung mga itatalaga. Hindi niya alam. Baka pare-pareho nilang hindi alam na mga tarantado yung mga nailagay nila sa pwesto. Di ba? Noon pa natin ina-anticipate yan na wag sana mangyari, di ba? Mangyayari. Di ba? Ibinababala na natin noon na dapat dito tayo magbantay sa mga gagawa ng kalokohan. Katulad niya si Mocha. Ano meron yan? Tanggalin nyo na yan. Bayad na yan. Di ba? Sobra-sobra ng bayad yan. Yung magamit niya lang na sa biodata niya, na naging USEX siya, USEX, ng PCOO, banlaking bagay. Sipin mo. Konti lang ang bibihirang mangyari yan sa nagsasayaw sa kabaret. Maging USEX ka. Mga kaibigan, di ba? Di ba balak pa nga magsenador? Naku, sus Mariosep. Sabi ni Oscar De Jesus, dapat sila na Kape Mocha, mag-resign na, nakakahiya. Magre-resign. Wala kang kahihiyan niya, magre-resign ba yan? Mga kaibigan. Yun ang problema Paano kung makapal na mukha? Hindi na nga magre-resign
Ang gusto lang natin, ito namang may karapatang magtanggal dyan, tanggalin nyo yan, di ba? Mga kaibigan, si Doc Ted nanonood po sa atin, puro kapalpakan, sabi ni Marca, ang mga ginagawa ni Mocha nakakahiya. Brad, kailan ulit ang live jamming? Malapit-lapit na yan. At magugulat kayo. Pag kami nag-live jamming dito, baka magulat kayo. Hindi, totoong gulat ang gagawin namin sa inyo. Mauhulog kayo sa upuan. Di ba? Matutumba kayo. At yung iba, baka mainggit na naman eh. Ayokong nang iinggit ng tao, Marlon eh. Basta't pag nakabalik yan eh, sinisigurado kong ikaw ang magiging panauhin natin dyan. Ikaw ang magiging tampok na James Taylor namin dito sa live jamming. Kaya lang iba na ang live jamming. Hindi nakamukha nun dati. Mga kaibigan, mahirap pong manggulat, mahirap pong manginggit. Ayoko sa lahat yun ang iinggit ng kapwa. Alam nyo naman ako, wala ako sa katawan yan. Kahit nga yung mga mayayaman, hindi natin kinakainggitan yan. Basta yung yaman nila yung nanggaling sa nakaw, mga kaibigan, hindi ako naiinggit dyan eh. Ang maiinggit ako sa magnanakaw, super magnanakaw na mayaman, mga kaibigan, pagka na-imbento niya, yung pera na dala niya sa impyerno, yun ang kainggit-inggit na. Pati kayo dapat nang mainggit. Sipin mo na dadala kayamanan sa impyerno. Ba? Sobrang swerte na nun. Pasensya na, yung mga hindi natin nabasa, si Gina nanonood, nahabol ko na lang ito. Lahat ng abutin na mababasa natin. Si John Panopio, si Robin de la Cruz, ba si Robin lagi nanonood ngayon si Eduardo Gallardo, si Ryan Nicose, kanina pa ito na nanonood nabanggit ko na, kaya lang namatay-matay tayo. Si Neneng ito, ayun, sorry late ako, ayan. Si Neneng si Marie, si Marie De Leos Watson ng mahusay na entertainer na nakabase sa United Kingdom. Pero dahil wala na po tayong oras, mga kaibigan, diyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. Magbabalik po tayo bukas sa ganito ring oras timpila. Salamat po sa lahat ng mga nakinig sa atin sa DCRJ 810, ang Radyo Bandido. Sa mga nanood sa ating pong live streaming sa Facebook. Sa ngalan po ni Jessa, ang ating technical director. Ito po si Percy Lapid. Babalik po kami bukas sa ganito ring oras at timpilan. Maraming salamat at magandang yumaga! Moko Ipepe! Nagmamahal sa'yo dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y